Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mura, ganda at malaking posibilidad na mas maraming bagay ang mabibili ng foreign currency, kadalasang mas pinipili ng mga dayuhan na manirahan sa ibang bansa katulad ng Pilipinas. Ang isa sa kanila ay si Darren Wall na born and raised sa East End na matatagpuan sa London. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang background bukod sa dati siyang boksingero. Ayon sa British media, si Darren ay napadpad sa Pilipinas noong 2017 at katulad ng ibang mga foreigners na nasa edad na 40, si Darren ay nilibot ang Pilipinas at ginawa niya ang lahat para ma-enjoy ang kultura ng mga Pilipino. Bukod sa pagkain at mga nagagandahang mga tourist spots, siya ay nabighani din sa ganda ng mga Filipina. Halos 4 na taon simula nang siya ay makarating sa bansa, makikita sa litrato na ito na ang 44 na taong gulang na si Darren ay pinakasalan sa isang civil wedding ang Filipina na ito na kinilalang si Canary Jane Abejo na 23 taong gulang. Ang Philippine media ay walang nabanggit sa background ng Pinay pero ang UK media ay sinabi na si Canary ay merong 2 mga kapatid at siya ay tubong Cagayan de Oro. Ang kanyang pamilya ay masaya sa kanilang pagpapakasal dahil bukod sa nakakita ito ng lalaking magmamahal sa kanya, sigurado sila na aahon ito sa kahirapan dahil naiulat na si Canary ay kinailangang magtrabaho sa murang edad para lamang meron siyang makain sa hapagkainan. At kahit mahirap ay pinasok niya ang pagiging bar girl. At sa pinagtatrabahuhang bar na yun niya, nakilala ang Briton na kalaunan niyang naging asawa. Simula nang sila ay makasal, hindi lamang siya tumigil sa pagtatrabaho sa bar, pero ang kanyang buhay ay talagang nag-iba. Mula sa maliit at masagip na bahay na kanyang tinutuluyan dati, si Canary ay tumira sa bahay na ito kasama si Darren sa Better Living na tahimik na subdivision na makikita sa Don Bosco, Parañaque. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak at ibinahagi ng mga kamag-anak ni Canary na ang Briton ay naging mabait na ama at asawa. Si Canary ay naging stay-at-home mom at habang inaalagaan ang kanyang anak, pinatunayan niya sa mga tao na hindi siya aasa sa kanyang asawa. Kaya para magkaroon siya ng sariling pera ay naiulat na ito ay nagtrabaho bilang online seller. Sa ganda ng kanilang buhay, ang mag-asawa ay madalas na makitang magkasama sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Pangkaraniwan lamang din sa kanila ang mag-date sa mga magagandang lugar at kumain sa mga mamahaling restaurants. Ngunit noong 2022, ang sanay sa karangyaan sa buhay na si Darren ay makikitang nakipagsiksikan sa kulungan na ito habang ang kanyang asawa naman na si Canary ay dinampot din ng mga otoridad. Ayon sa mga naglabasang ulat, ang mabait at galanteng pagkatao na ipinapakita ni Darren sa mga kamag-anak ng kanyang asawa ay malayong malayo sa pagkakakilala ng UK authorities dito. Ibinahagi nila na kung mayaman ang tingin ng mga Filipino sa Briton na boksingero sa Pilipinas, si Darren naman ay hindi mayaman o mahirap. Ngunit ito ay maituturing na tipo ng tao na living paycheck to paycheck. Sa madaling salita, bagamat siya ay merong sahod, ang pera niya ay sapat lamang para ipambayad sa kanyang mga buwanang bills na nagiging dahilan kung bakit minsan ay hindi siya nakakapag-ipon. Kaya sa tindi ng kanyang pangangailangan, nang bisperas ng Pasko noong 2012, ang 35 taong gulang na si Darren kasama ang kanyang mga kasabwat na sina Patrick McKenna at James Dealey ay bumuo ng plano. At kapag sila ay nagtagumpay, ang racket na yon ay magbibigay sa kanila ng maraming pera. Kung makakuha sila ng malaking halaga ay hindi na nila kakailanganin na magtrabaho ng ilang buwan. Base sa police report, si Darren ang ringleader at pasimuno ng lahat. At sa galing nitong mangumbinsi ay napasunod nito kaagad ang 2 niyang alipores. Ibinahagi ng mga otoridad na ang plano ni Darren ay isinakatuparan nila noong bisperas ng Pasko. Sakay ng isang sasakyan, ang 3 ay tinarget ang isang ATM machine. Ginawa nila ang lahat para makuha ang pera sa loob ng ATM. At nang hindi gumana ang mga naiisip nilang pamamaraan, ang 3 ay nagdesisyon na gumamit ng lubid. Gamit ang makapal na lubid na itinali nila sa kanilang sasakyan,
ay bumaba sila at mabilis nilang tinalian ang ATM. Sa kanilang desperadong pagtatangka na masamsam ang pera, ay kinaladkad nila ito ngunit dahil sa bigat ng ATM at bilis na kanilang pagpapatakbo sa sasakyan ay nawalan sila ng kontrol. Bukod dyan, ang tatlo ay talagang masasabi mo mga baguhan na kriminal dahil hindi sila nag-research. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mabigat na ATM na kanilang hinatak ay meron palang device sa loob na magsisignal sa mga otoridad kapag may mga masasamang loob na umaatake dito. Habang sila ay hirap na minamaneho ang kanilang getaway vehicle, ang pinakamalapit na mga pulis sa lugar ay kaagad rumesponde nang matanggap nila ang signal mula sa ATM. Ang mga pulis ay kaagad nakarating sa lugar at upang hindi na makalayo pa sina Darren, ang mga officers ay iniharang ang kanilang sasakyan sa van. Kaya walang nagawa ang driver ng getaway vehicle kundi itigil ito. Ang pulis ay bumaba ng kanyang police car at inaresto nito ang dalawang kasamahan ni Darren. Ngunit ang boksingero ay talagang walang balak na magpahuli. Sa halip, si Darren ay mabilis na tumakbo at sumakay sa sasakyan ng pulis. Ang police officer ay kaagad iniradyo ang pangyayari sa presinto kaya mga ito ay kaagad nagpadala ng helicopter at iba pang mga police officers na nagdala ng mga aso. Ang malas ni Darren dahil ayon sa police chief, ang pinili nilang araw para magnakaw ay besperas ng Pasko, kung kailan karaniwan niyang dinadagdagan ang presensya ng mga otoridad. Ang pagkakaroon ng napakaraming mga pulis sa lugar ay nagpabago sa isip ni Darren, kaya iniwan niya ang police car at lakas loob siyang naglakad sa pagpapakasakaling siya ay magbe-blend in ng maayos sa napakaraming mga taong nagsha-shopping noon. Ngunit katulad ng iba niyang plano noong gabi na yon, si Darren ay hindi rin nagtagumpay at siya ay dinampot ng mga otoridad. Nang sila ay nilitis noong April 2013, lumalabas na ang laman ng ATM ay mahigit 20,000 pounds. Nalaman din ng publiko na kaya pala malakas ang loob ng tatlo ay dahil hindi yun ang unang beses na sila ay nagnakaw. Base sa nakalap na record ng prosecutor, sina Darren pala ay matagumpay nang nakapagnakaw ng 21,000 pounds sa isang ATM at 800 pounds sa Italian coffee bar sa London West End. Isinuwalat din ng prosekusyon na si Darren at kasabwat nitong si James Dealey ay meron ng 13 mga kaso. Kung ang dalawang mga kasamahan ni Darren ay makikitaan ng pagsisisi sa kanilang mga ginawa, ang boksingero naman ay hindi mo makikitaan ng anumang senyales na mali ang kanyang mga ginawa. Nang matapos ang trial, ang kanyang mga kasabwat na si James Dealey ay pinarusahan na makulong ng 28 buwan, habang si McKenna naman ay makukulong ng halos 2 taon. Bago naman hatulan si Darren ay inilarawan ng judge na ang lakas ng loob nito dahil akala niya ay matatakasan niya ang mga otoridad sa kanilang lugar porket siya ay nakatakas sa krimen niyang ginawa sa ibang lugar. Kaya kung ito ay hindi nagsisisi sa kanyang mga ginawa, pinarusahan ng judge na makulong ito ng 4 na taon sa pagpapakasakaling magbago pa ang ugali ni Darren. Nang siya ay makalaya at makaipon ng pera, ito ay kaagad bumili ng one-way plane ticket patungong Asia para sa bagong simula. Sa isip niya ay perpekto ang bansang Pilipinas dahil bukod sa walang nakakakilala sa kanya, ang mga tao din ay walang kaalam-alam sa kanyang nakaraan. Nang siya ay makarating sa bansa, hindi niya lamang nagustuhan ang kultura ng mga Pinoy, ngunit natuklasan niya na ang pamamalakad dito ay malaki ang pagkakaiba sa United Kingdom. Sa mga unang buwan niya sa bansa, si Darren ay tila parang normal na turista lamang. Pinuntahan niya ang mga magagandang beach at in-enjoy niya ang halos lahat ng tourist destination sa Pilipinas. Sa loob ng ilang taon, siya ay laging on the go at mas inuubos niya ang kanyang oras sa labas kesa sa tahanan na kanyang tinutuluyan. Nagbago lamang ang lahat nang makilala niya si Canary. Pagkatapos nilang maikasal, ibinigay niya sa Filipina ang buhay na hindi pa nito natatamasa. At hindi lamang buhay niya ang nagbago, ngunit pati na rin ang buong pamilya ni Canary. Kung siya ang tatanungin kung ano ang trabaho ng asawa niyang Briton, ang Filipina ay madalas sabihin na ito ay boksingero. Ngunit ibinahagi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kung titingnan mo ang mag-asawa, ang mga ito ay madalas naglamrosong lumalabas na magkasama. Pero hindi mo kailangang maging matalino para maisip na ang boksingerong tulad ni Darren na hindi pro-boxer at hindi rin sumasabak sa international fight ay hindi kayang kumita ng malaking halaga ng pera upang bilhan ng kanyang asawang si Canary ng branded na mga damit maliban na lamang kung ang mga sinusuot niya ay peke.
Nasa sayo na yan kung ano ang paniniwalaan mo. Ngunit ayon sa mga otoridad, ang pagpapakita nito sa mga tao na siya ay nagbago na ay isang pagkukunwari lamang dahil ang totoo ay hindi kaya ng kanyang boxing career at kahit ang pag-online selling ni Canary na pondohan ang kanilang lifestyle. Idinagdag ng CIDG na ang tingin ng ex-convict na si Darren sa Pilipinas ay parang paraiso dahil sa di umano'y walang pangil ang batas sa bansa. Kaya naiulat na lakas loob nitong pinasok ang mundo ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na gamot na di umano'y sa laki ng operasyon, si Darren ay tinaguriang cocaine baron. Bukod doon, sinabi ng mga otoridad na ang boksingero ay leader din ng brutal na gang na kinatatakutan sa Maynila. Ang grupo ni Darren ay di umano'y nagkikidnap at upang hindi sila makakuha ng atensyon mula publiko at kahit sa mga otoridad, 5 mga korap na mga pulis ang di umano'y nasa payroll ni Darren. At ang isa sa mga ito ay may ranggo pang major. At dahil sa protektado siya ng mga otoridad, pakiramdam ni Darren na kaya niyang gawin ang lahat. Sa CCTV footage na ito sa labas ng club na matatagpuan sa Kalayaan Avenue, makikita na ang mag-asawa ay dumating sakay ng kanilang puting sasakyan. At paglabas ni Darren ay kaagad nitong gustong sugurin ang lalaki sa grupong ito. Hindi malinaw kung ano ang punot dulo ng gulo na yan. Pero salamat sa taong nakapaligid sa grupo ni Darren ay napigilan ang away. Ngunit tila kahit saan magpunta si Darren ay lagi itong sinusundan ng gulo. Kung ikaw ay madalas sa Makati, maaaring narinig o napuntahan mo na ang Secret Door Club na nagbubukas ng alas 10 ng gabi. At noong gabi ng February 14, 2022, masayang ipinagdiwang na Canary ang Valentine's Day. Ngunit bandang alas 4 na madaling araw, ang mga taong abalang nagbibilyar ay nagulat dahil ang isang customer ay sinugod ang isa pa nilang customer. Sa anggulo na ito ay makikita na si Darren ay sangkot sa gulo. Ang hindi gaanong nakita sa CCTV footage ay di umanong hinampas ng Briton ang lalaki ng pool ball at nang siya ay nalayo sa kaaway niya, si Darren ay kinuha ang kanyang medyas. Hawak ang isa na namang pool ball ay inalagay niya ito sa medyas saka bumalik sa kinaroroonan ng lalaki at sa pangalawang pagkakataon ay sinuntok na naman niya ito. Pagkalipas ng ilang sandali, ang hindi pa rin kontento na si Darren ay tumakbo pa palabas at sinundan ang kanyang nakaalitan. Doon ay sinuntok na naman niya ang lalaki at sa anggulo na ito ay makikita na habang siya ay tumatakbo ay itinutok nito ang baril sa kanyang kaaway. Ang mga gwardya sa lugar ay napigilan ng Briton kaya hindi na gaanong lumala ang sitwasyon. Kasabay ng pag-alis na mag-asawa sa lugar ay ang pagpunta naman ng dalawang mga lalaking nakaaway ni Darren sa ospital. Sa loob ng 5 linggo, ang mag-asawa ay pinagpatuloy ang kanilang buhay. Sila ay madalas na lumabas na magkasama katulad ng makikita mo sa litratong ito. Si Darren ay bumalik din sa parehong club kung saan nangyari ang gulo at kasama ang kanyang mga kaibigan, wala siyang takot na ipakita ang kanyang baril. Nagawa ring makuha ng UK media ang litratong ito ni Darren kasama ang mga otoridad na tila ang mga ito ay close sa isa't isa. Ngunit habang naghahari si Darren at nag-e-enjoy silang dalawa ni Canary sa kanilang buhay, ang hindi niya alam ay ang kanyang mga biktima na hindi pinangalanan ng media para sa kanilang proteksyon ay nagsampa pala ng kaso. Base sa ulat, pagkatapos ng mga itong makapagpagamot sa ospital, hawak ang mga litrato at kanilang mga videos, pati ang CCTV footage sa club, ang mga ito ay dumiretso sa presinto. Ang mga pulis ay tahimik na nakapagtulungan sa abogado ng mga ito at nang sila ay meron ng hawak na sapat na ebidensya, sila ay lumapit sa judge para humingi naman ng arrest warrant. Hawak ang aprobadong dokumento noong March 23, 2022, 5 linggo pagkatapos ng insidente, ang mga pulis ay nagtungo sa club kung saan naiulat na namataan ng Briton at asawa nitong si Canary. Doon ay inaresto nila ang mag-asawa. What are you doing? That's not my gun! You have the right to You remain just punched me in silent. the face! That's You not have my the right gun! to remain silent. Canary! You say Canary! used against you You in just any punched country me in in the the face! Philippines. You just hit me in the Ah, face! you- That's not my gun! You That's have the not my right for gun! your own consent. You've just done that! If you That's not don't, my... At sa kauna-unahang pagkakataon ay nalaman ng mga tao ang punot dulo kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Darren sa mga lalaki. Ayon sa mga biktima, sila ay bigla na lamang sinugod ng Briton.
Inilarawan niya ito na parang isang psychopath dahil bigla na lamang siyang itinulak at sinigawan nito. Sa tulong ng kasamahan ni Darren, siya ay di umunoy pinadapa at sa kanyang bibig ay inilagay nito ang baril habang paulit-ulit na isinisigaw ni Darren na wag siya nitong titingnan dahil papatayin siya nito. Sa kanyang sinumpaang salaysay pati ng kanyang kasamahan, nanindigan sila na wala silang ginawa para galitin ang boksingero. Sa police station ay binahagi ng mga otoridad na nakuhanan nila si Darren ng 6 na gramo ng cocaine at 9mm Beretta pistol. Sa footage ng pag-aresto sa Briton ay lagi nitong sinasabi na hindi sa kanya ang baril at siya ay di umunoy sinasaktan ng mga pulis. Si Canary na dapat sana ay hindi dadamputin ng mga otoridad dahil wala namang kaso dito, ay inaresto rin ng mga pulis sa kadahilanan na pinigilan nito ang pag-aresto sa kanyang asawa. Ang dating laging nakapustura na si Canary ay makikita naman na stress habang ipinapaliwanag sa mga reporters sa loob ng presinto na wala silang kaalam-alam sa detalye ng arrest warrant. Habang nakipagbakbakan siya. Nasa CCTV. Sa CCTV na. Kita sa CCTV. Sa CCTV na Oo. Ng bar sa loob ng club. loob ng club ko yun po. Doon sa Makati. Bilyaran. Bilyaran? Wait, wait. Wait. I don't know, in the billiard, somewhere in the billiard. Somewhere in the billiard. In the vineyard. Billiard. That's what You punch, they say you punch the him. guy when the guy attacks you. That one. Which one? The guy who's protecting you when the guy attacks you. The guy pushed you. Okay. Meron ano, yung You the don't last protect your time, wife. yung the last time na napaaway siya kasi ano, tawag nito, yung lalaki, natinulak ako. So, nagalit yung asawa ko. Oo, nagalit siya. Tinulak ako. Tapos kasi the table daw na yun. So, tinulak na ako. Doon nagkabugbugan. Pinaka-first ko, pinakausap ko siya ng partner ko. Parang ginagawa-gawa. Nang tanungin kung ano ang rason ng panunugod ni Darren sa mga biktima, sinabi ni Canary na siya ay di umano'y itinulak ng lalaki, kaya bilang asawa ay pinagtanggol lamang siya di umano nito. Ngunit ang salaysay niyang yan ay ibang-iba sa salaysay ni Darren kahit ng mga biktima. Dahil sa merong kaso si Darren sa pagdadala ng droga, siya ay hindi pinayagang makapagpiyansa. Hindi naman nabanggit kung ano ang nangyari kay Canary, pero may malaking posibilidad na siya ay pinayagang makalabas pansamantala dahil hindi ganun kaseryoso ang mga kasong isinampa sa kanya. What's all this stuff they're talking about, Darren? What's all this stuff they're talking about? You get bad information. Bad information. Why are you hurting people, sir? Why are you hurting people? Who's hurting no one? Yeah, I saw the CCTV. You're hurting people. From where? Yeah, from the bar there in You see Poblacion. them attack me? Yeah, I saw you. They attacked me. Yeah, no. I saw you attack them. No. Katulad ng narinig mo, mariin pa rin ang pagtanggi niya sa nangyari. Ngunit ayon naman sa mga otoridad, kahit ano pang pagtanggi ni Darren ay gagamitin nila ang mga ebidensya na kanilang nakalap mula mismo sa cellphone nito. As of this recording, si Darren ay hindi pa rin nalilitis at siya ay kasalukuyang nakikipagsiksikan sa maliit na selda kasama ang ibang mga preso. Kung siya ay mapatunayang nagkasala ay hindi na ito maaaring makalabas pa ng kulungan dahil ang parusa sa mga kasong isinampa sa kanya ay habang buhay na pagkakulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.